Ang nakaraan sa ating kwento ay naglaban nga itong si Shu Han at ang hangal na si Long Lingtian, at nakita nga natin na isang sipa lang ito at agad nang bumagsak. Sa nakita ng mga kasamahan ng tipaklong na si Long Lingtian ay agad naman ang mga ito nagsiputahan upang tulungan ang kanilang amo, kaya pinalibutan nila ito at tinanong nito ang kanilang boss kung maayos lang ba ito. Dahil nakita ni Long Lingtian na may mga kasamahan na ito, at agad itong inilabas ang espada ni Alfred na ang espada ng apoy, at inutusan niya ang mga kasamahan niya na sugulin si Shu Han. Dahil sa mahihina ang mga kokute ng mga ito at mga dakilang hangal kaya sumugod nga agad ang mga ito at nagsasabi ang isa sa mga hangal, na ang lakas daw ng loob ng ating bida na saktan nito ang kanilang master kaya binyantaan niya ito na katapusan na ni Shu Han at papatayin nila ito. Habang pasugad ang mga kasamahan ni Long Lingtian ay makikita natin na dahan-dahan namang tumatakas ang hangal na si Long Lingtian at nanginginig pa ito. At hindi rin nagtagal ay kumaripas na itong tumakbo animoy isang kabayo sa bilis ng takbo nito. Si Shu Han na nakita ang pagtakas ni Long Lingtian ay nagkibot balikat na lang ito at nagsasabi na kuha sa akto ang pagtakas ng hangal na si Long Lingtian. Kaya sumagot naman itong si Long Lingtian habang tumatakbo papalayo, sinabi nito kay Shu Han na mag-antay lang ito at makikita niya dahil magsusumbong ito sa kanyang kapatid na si Long Otian para labanan ito. Ayan sumbong na ka na kasi ubos na yabang mo. Balik tayo sa kwento habang nakalingon itong hangal sa likuran ay iniisip nito na kung bakit ganun ang lakas ni Shu Han at bukod pa dyan ay nabigyan lang siya nito ng isang atake lang. Dagdag pa nito na ang palagay niya ay nasa peak foundation lang ito pero talagang matalinong nilalang lang itong si Shu Han kagaya ng kanyang kapatid. Ngunit agad naman itong binawi ang sinabi nito dahil walang makakapantay sa kanyang kapatid na si Long Otian, sapagkat ang sabi ng kanyang tatay ay nakatali na ang kanyang kapatid sa pagiging dakilang nilalang, kaya madali lang nitong matatalo si Shu Han. Samantala ang kwento ay napupunta kina Shu Han at Feng Zhenting, dito nga ay makikita natin sa likuran ni Shu Han ay nagsitakbuhan na din ang mga hangal na sumugod sa kanya na mga tauhan ni Long Lingtian. Dapat talaga marathon ang mga sinalihan ng grupo ni Long Lingtian dahil ang bibilas tumakbo ng mga ito. Balik tayo sa kwento, dahil nakita ni Feng Zhenting ang nangyari kay Long Lingtian ay halata sa pagmumuka nito ang takot at nagsalita ito na alam niya na nagkamali siya kaya humingi ito ng kapatawaran sa ating bida, at muli itong nagsalita na kung pagbibigyan siya na mabuhay sa pagkakataong ito ay tatanghaling boss siya ng Feng family. At bukod pa dyan ay inilabas ni Feng Zhenting ang magic weapon na nagsasabi na ito na ang huling treasure ng Feng family. Hindi rin nagtagal ay yumuko ito sa harapan ni Shu Han at nagsasabi para makita ni Shu Han ang kanyang pagkasinsero ay ibibigay niya na lang ito. Sa nakita ni Shu Han sa mga kinikilos ng hangal na si Feng Zhenting at sa inaabot nitong magic weapon ay napangiti na lang ito. Maya-maya pa ay inaabot na ni Shu Han ang magic weapon, at sa isipan nito na walang magagandang pag-uugali ang Feng family kaya sa mga ginagawa nito ay hindi siya maloloko ni Feng Zhenting. At ganun na nga ang nangyari dahil bakas sa pagmumuko ni Feng Zhenting ang malademonyong ngiti na parang may binabalak nga itong masama. Hindi rin nagtagal ay sinabuyan niya si Shu Han ng tila isang pulbos na kulay lila at nagsumigaw ito na pumunta na daw itong si Shu Han sa impyerno. Dahil napansin ito ni Shu Han ay agad ito umatras, sabay nagsasabi ito na gumamit ito ng special poison para sa mga cultivators na kung tawagin ay bone erosion powder. Ang hangal na si Feng Zhenting ay nakangiti ito at nagsalita na buti at alam ni Shu Han ang tungkol sa poison, kaya nila ito ginawa ng kanyang pamilya ay para lang kay Shu Han. Maya-maya pa ay may mga nilalang na biglang sumulpot sa harapan ni Feng Zhenting at nagsabi si Feng Zhenting sa mga nilalang na nasa harapan niya, na nagawa na niya ang pinagagawa nilang panlilinlang kay Shu Han. Sumagot naman ang isa sa mga nilalang na animoy mga demonyo ang mga pagmumukot, na nagsasabi na ang matamaan na cultivator ng bone erosion powder ay magkaroon ito na lagnat pansamantala. At dagdag pa nito na babagal din ang takbo ng dugo ng tatamaan nito ng halos kalahating oras, kaya muli itong nagsalita na kung ibigay ni Shu Han sa kanila ang ultimately mysterious tree ay bibigyan nila ito ng antidote. Ang hangal na si Feng Zhenting ay nagpahabol pa ito na pati ang kanilang family treasure ay ibalik din ito ni Shu Han, at makikita natin sa pagmumuka ni Feng Zhenting ang kampante nitong pag-asta. Hanggang dito na lang muna.